Nagsimula ang kwento nang makita natin ang isang lalaking nakamaskara na nakaharap ng isang pulutong ng mga halimaw. Tinatapos niya ang mga ito sa isang iglap, ngunit sinabi niya na ito ay hindi sapat at gusto pa niya ng higit pa. Nakita natin ang isang lalaki sa isang karwahe, tumatakbo palayo sa mga goblins. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, isang pangkat ng mga mandirigma ang lumitaw, at nagagawa nilang harapin ang mga goblins. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, bumalik sila sa bayan, dumaan sa isang gutom na si Fate na nakatayong nagbabantay sa kastilyo. Napapansin niya ang mga ito, ngunit nabigo siya, dahil siya ay hinding-hindi matutulad sa kanila, dahil palagi siyang nagugutom dahil sa kanyang walang kwentang skill, ang gluttony. Namangha ang mga tao nang dumaan sa bayan ang isang grupo ng mga Holy Knights, sila ang trio na magkakapatid na Vlerick. Ngunit nakikita natin na sila ay kakilakilabot na mga tao, habang ang isa sa kanila ay nagpapalayos sa isang magsasaka sa kanilang daan. Tumungo sila sa kastilyo, at sa tarangkahan, ang pinakamatanda, si Raphael, ay nagbigay kay Fate ng kanyang sweldo sa pamamagitan ng paghagis nito sa lupa. Habang sinusubukan niyang kunin, tinapakan ni Hado ang kanyang kamay, ngunit kumakalam ang kanyang tiyan sa mga sandaling iyon, at tinawag siya ni Raphael na nakakadiri. Nagagalit ang magkapatid sa ungol, sa pag-iisip na parang hindi sapat ang ibinabayad sa kanya. Sinimulan nila siyang bugbugin, ngunit iniligtas siya ng isa pang Holy Knight na nagngangalang Roxy, na nagpapaalala sa mga magkapatid ng kanilang tungkulin bilang mga Holy Knight na maging mabait sa mga mamamayan na kanilang sinumpaang protektahan. Nagpa siya ang magkapatid na umalis, at tinulungan ni Roxy si Fate na makatayo. Kino-comfort niya siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang pagbabantay sa tarangkahan ay marangal, at pareho silang pantay sa kanilang trabaho. Si Roxy ang pumalit sa pagbabantay sa gate, at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung may mangyayaring ganito ulit. Ngunit sinabi ni Fate na sanay na siya, at nagpa siya siyang umalis. Nalaman natin na gustong protektahan ni Fate si Roxy sa pamamagitan ng paglayo, at ayaw niyang madamay siya dahil natatakot siyang masaktan din siya ni Raphael. Si Fate ay hinihikayat ng bartender na tumayo para sa kanyang sarili, o maaari siyang mamatay tulad ng huling tao. Sa kanyang pag-uwi, sinusumpa ni Fate ang kanyang gluttony skill dahil sa gutom pa rin siya kahit na may kinain na siya. Nais niyang maipanganak siya na may mas kapaki-pakinabang na kasanayan, at nawala ng pag-asa na wala na siyang magagawa pa, dahil hindi niya mababago kung paano ang mga bagay. Napansin ni Fate ang mga magnanakaw na tumatalon sa ibabaw ng dingding ng kastilyo, kaya nagmadali siyang pumunta kay Roxy upang sabihin sa kanya ang sitwasyon, at iniwan siya nito upang pumalit sa kanyang posisyon, habang tumatakbo siya upang hanapin ang mga magnanakaw. Habang hinihintay niyang matapos ang pambubugbog ni Roxy sa mga magnanakaw, tumakbo ang isa sa kanila. Ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na tumakbo, ngunit ang pag-iisip na pinagkakatiwalaan siya ni Roxy sa kanyang posisyon ay nakakatulong sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob na manatili. Inihahanda niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban, at napansin niyang nasugatan na ang magnanakaw. Iniipon niya ang kanyang lakas ng loob at tumalon patungo sa lalaki, tinusok siya sa kanyang dibdib at bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabi sa kanya na ang kanyang gluttony skill ay na-activate na, at ang kanyang mga istatistika ay nadagdagan. Si Fate ay nalilito, at ang boses ay higit pang nagsasabi sa kanya na ang mga kasanayan sa identify at telepathy ay idinagdag para sa kanya. Sabay balik ni Roxy mula sa kanyang laban at nag-aalala sa kanya, ngunit may napansin siyang kakaiba, dahil may narinig siyang mga salita mula sa kanya, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Tiniyak niya sa kanya at sinabi sa kanya na maaari niyang tanggapin ang kredito para sa kanyang pagpatay, dahil magdudulot ito ng mga problema para sa kanya kung malalaman ito ni Raphael. Kaya bilang kapalit, inalok siya ni Roxy ng trabaho para magtrabaho para sa kanyang pamilya. Isinasaalang-alang ni Fate ang kanyang mga pagpipilian, at kalaunan ay sumang-ayon na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Mamaya sa gabing iyon, napansin ni Fate na ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nasa triple digit, at pagkatapos ay napagtanto niya na maaaring gumagamit siya ng telepathy kay Roxy kanina. Nalilito pa rin siya tungkol sa kung ano ang nangyayari, ngunit ngayon ay tiwala na kaya niyang talunin ang mga halimaw sa kanyang pinabuting istatistika. Kinabukasan, lumabas si Fate para maghanap ng espada. Ngunit nang nalaman ng mga ngalakal na siya ay mahirap, sinabi niya sa kanya na kaya niya lamang ang mga espadang basura sa Boriles. Tinitingnan niya ang mga espada gamit ang kanyang bagong identifying skill, at nalaman na ang lahat ng mga espada ay walang silbi maliban sa isa. Nang suriin ni Fate ang espadang iyon, nabigla siya nang bigla itong magsalita sa kanya, nagpakilalang Greed, at sinabihan si Fate na bilhin siya. Nang malaman na alam ni Greed ang tungkol sa gluttony, napagdesisyonan niyang bilhin ito.
Nakikita nating pinag-uusapan ng magkapatid na Vlerek ang tungkol kay Roxy na sinusubukang kunin si Fate nang hindi ipinaalam sa kanila muna, ngunit pakiramdam ni Rafael ay hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay sa pagitan nila at ng pamilyang Hearts, dahil pareho silang bahagi ng 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian, habang binabanggit si Fate bilang walang halaga. Tumungo si Rafael sa distrito ng militar, habang ang kanyang kapatid na babae ay nagtataka kung ano ang kanyang pag-aaralan, kaya sinabi niya sa kanya ang kanyang plano upang malaman kung paano maging immortal. Maya-maya, nakita natin si Fate na naglalakad na hawak si Greed, at nagbabala ito sa kanya ng isang bagay na mabilis na papalapit. Ang isang goblin ay lumilitaw ng kung saan, ngunit si Fate ay madaling mapatay ito, na nag-activate ng kanyang gluttony skill, na nagdaragdag muli ng kanyang mga estatistika, at ang skill strength boost ay ibinibigay sa kanya. Lumilitaw ang mga kayig ng mga goblins ng kung saan, ngunit nananatiling kalmado si Fate, habang pinuputol niya sila. Pagkatapos ng bawat pagpatay, ang kanyang gluttony skill ay isinaaktibo, at siya ay pumatay ng daan-daan. Nang natapos na ang lahat, sinusuri niya ang kanyang mga estatistika, at nagulat siya sa kung gaano ito nadagdagan. Sinasabi ni Greed na dapat busog si Fate, at napansin ni Fate na hindi pa umuungol ang kanyang tiyan sa araw na iyon, na hindi pa nangyari noon. Sinasabi ni Greed na karaniwang ang bawat tao ay mayroon lamang skill ng pinanganak, ngunit salamat sa gluttony, maaaring nakawin ni Fate ang mga estatistika at kakayahan ng iba, ngunit hindi ito isang bagay na maaaring malaman ng ibang tao. Napagtanto ni Fate na dapat siyang laging lumaban ng mag-isa, ngunit tiniyak siya ni Greed, sinabing hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ito. Kinukuha ni Fate ang lahat ng tainga ng goblin upang mabayaran, at iniisip ang lahat ng mga bagay na mabibili niya sa pagpasok nila sa bayan, ngunit ipinaalala ni Greed na mauna ang kanyang maintenance. Sa sandaling iyon, bigla silang nakabangga ng isang lalaki, at isang batang babae na nakikita nating humihingi ng tulong. Ginagamit ni Fate ang kanyang identify skill upang masuri ang threat level ng lalaki, at nalaman na mayroon siyang kasanayan upang itago ang mga estatistika. Si Fate ay naghihinala, ngunit sinabi na hindi nila maaaring baliwalain ang sigaw ng isang batang babae para sa tulong. Sinundan nila ang lalaki, at sinabi niya sa babae na ibebenta siya bilang isang alipin sa mga Holy Night. Binabalaan ni Greed si Fate na matigas ang lalaki, kaya huling pagkakataon na niya na tumakas, ngunit sinabi ni Fate na sa wakas ay nakuha na niya ang kapangyarihang gusto niya noon, at gagamitin niya ito para protektahan ang mahihina. Nakita natin ang isang matandang madre na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga orphan, na nagsasabi sa kanila tungkol sa banal na Laplace, ang lumikha ng mundo. Inihayag niya na noong umalis si Laplace sa mundo, binigyan niya ang mga tao ng mga espesyal na kapangyarihan na kilala bilang mga skill, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa oras na walang mga skill, at ang lahat ay mapayapa. Pumasok ang isang madre sa silid, sinabing hindi niya pa nahahanap ang nawawalang ulila. Umalis siya upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap, at ang ibang madre ay nagtataka kung saan nagpunta ang batang babae na nagngangalang Sahara. Nalaman natin na ang babaeng kinidnap ay si Sahara, at nang umalis ang kidnapper, sinamantala ni Fate ang pagkakataong ito para iligtas siya. Iniligtas niya ang babae, ngunit lumitaw ang kidnapper sa likuran niya. Tinawag siya ng kidnapper na tanga, na sinasabi sa kanya na wala siyang pagkakataong matalo siya. Gusto niyang dalhin sa ligtas na lugar ang babae, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Pinayuhan siya ni Greed na umatras, samantalahin ang labis na kumpiyansa ng kidnapper, at maghintay ng tamang sandali para umatake. Sinubukan niyang tumakas kasama si Sahara, ngunit sa huli ay naabot nila ang isang dead end. Naglunsad si Fate ng isang sorpresang pag-atake, at habang naghahanda ang lalaki na gamitin ang kanyang skill, inutusan ni Greed si Fate na hampasin siya. Sinusugod ni Fate ang lalaki, naghatid ng isang tiyak na atake. Inutusan ni Fate ang lalaki na sabihin sa kanya ang lahat, ngunit tumanggi siya, kaya pinahirapan siya ni Fate, at kalaunan ay sinabi niya kay Fate na inutusan siya ni Hado na kidnapin si Sahara. Kinuha ni Fate si Sahara para kumuha ng pagkain matapos marinig ang pag-ungol ng tiyan nito, at ibinalik niya ito sa orphanage. Nagulat siya nang marinig ang pasasalamat ni Sahara, dahil ito ang unang beses na may nagpasalamat sa kanya. Nilapitan niya si Sahara, at binigyan siya ng payo, ang parehong mga salita na sinabi sa kanya ng kanyang ama noong nakaraan, ngunit hindi niya ito naintindihan hanggang ngayon. Kahit gaano kahirap ang mga bagay, kung maaari mong pagtawanan ang mga ito, balang araw ay makakatagpo ka ng kaligayahan. Sa pagbabalik, binabati ni Greed si Fate sa pag-aaral ng kanyang unang technical na skill, ang one-handed sword technique, isang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na mag-atake ng 2 beses sa isang strike.
Iniisip ni Faith na sinuwerte siya laban sa kidnapper, at determinado siyang lumakas, upang manalo siya nang hindi umaasa sa swerte. Sa sumunod na araw, dumating si Faith sa Hart Family Estate, kung saan binati siya ni Roxy sa gate, at nadala siya ng kanyang hitsura. Dinala niya siya sa libingan ng kanyang kamakailang namatay na ama, na isiniwalat na pinatay siya 5 araw ang nakalipas sa Galia. Ang Galia ay isang kontinente na pinangungunahan ng mga halimaw, at tungkulin ng mga Holy Knight na bantayan sila. Ipinaliwanag ni Roxy na ang tungkuling ito ay nahulog sa Hart family sa taong ito, ngunit sa kasamaang palad, isang divine dragon ang lumabas sa 1,000 taong solitude, na winasak ang grupo na pinamumunuan ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na siya ang kasalukuyang pinuno ng bahay, at inaasahan niyang makatrabaho siya. Nang magkamaya na sila, naalala ni Faith na maa-activate ang telepathy niya, kaya tumuro siya sa isang random na tao. Nakilala natin ang punong kasambahay na si Haro, na nagpapaalala kay Faith na kumilos bilang isang lingkod ng Hart family. Lumipas ang 1 linggo, habang si Faith ay patuloy na nagtatrabaho sa Hart State. Nakikipag-usap siya sa ibang mga katulong, nang kumakalam na ang sikmura niya, gulat na gulat ang ibang mga katulong dahil kakakain lang ng tanghalian. Tinatawagan siya para makipagkita kay Roxy, ngunit patuloy ang pag-ungol ng kanyang tiyan, at maging si Faith ay naguguluhan na rin sa mga nangyayari. Sinubukan ni Roxy na makipag-usap sa kanya, ngunit patuloy niyang iniisip kung bakit siya gutom na gutom. Nagising siya ni Roxy, at ang dalawa ay nauugnay sa kanilang mga patay na ama, dahil pareho silang pinatay ng mga halimaw. Itinuring niya itong miyembro ng pamilya, dahilan para matarante siya, ngunit bigla itong nawala ng malay. Nagising siya sa kanyang silid, kung saan nakita niya ang isang tala mula kay Roxy, na nagsasabi sa kanya na magpahinga. Tinanong ni Faith si Greed tungkol sa kanyang gutom, at inihayag ni Greed na ito ay dahil sa gluttony. Kapag mas maraming kaluluwa ang kinonsumo ni Faith ay mas lumalakas siya, ngunit sa parehong oras, ang kanyang pagnanais ay lalakas din, at siya ay nakatakdang maghanap ng mga kaluluwang kakainin hanggang sa araw na siya ay mamatay. Sinabi ni Greed kay Faith na kapag ang kanyang gutom ay nasa limitasyon nito, ito ay makikita sa kanyang mga mata, at napagtanto niya na ang kanyang mga mata ay namumula. Lumabas si Faith, at naglalakad sa grupo ng mga tao, iniisip na masarap ang amoy nila, habang ipinaliwanag ni Greed na nagsimula na ang kanyang gutom, dahil ang kanyang gutom ay nasa limitasyon nito. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang pansamantalang kapangyarihan na tumutulong sa kanya na manghuli ng biktima, at ang biktima ay maaaring masubaybayan ng amoy, na nagsasabing ang mahinang biktima ay mapaparalisa ng takot. Nakita natin silang lumabas ng kaharian, at nakita ang ilang mga goblins na takot na takot. Lahat sila ay pinatay ni Faith, at tumungo sa Hobgoblin Forest. Patuloy siyang pumapatay ng ilang oras, hanggang sa tuluyang mabusog ang kanyang gutom. Ngunit lumitaw ang isang Goblin King ng kung saan, at ginagamit niya ang kanyang identify skill. Nakikita natin na pareho silang halos pantay sa mga tuntunin ng estatistika, ngunit ang Goblin King ay may health regeneration skill. Sinundan ni Faith ang Goblin King, at nasusuka nang makitang nilalamon ng Goblin ang isang tao. Naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake, hiniwa ang braso nito at nagpapatuloy ang laban, ngunit ang tanging magagawa niya ay umiwas sa mga pag-atake nito. Sinabihan siya ni Greed na umatake, kaya sumugod siya, nagtagumpay na madaig ito at napunta siya sa huling atake. Ang mga istatistika ni Faith ay tumaas ng malaki, at nakuha niya ang kasanayan sa health regeneration. Inihayag ni Greed na sa kasalukuyang mga istatistika ni Faith, maaari niyang i-unlock ang unang antas ni Greed bilang kapalit ng kanyang mga istatistika. Ipinaliwanag ni Greed na ang unang antas ay magbibigay sa kanya ng mga bagong function, ngunit si Faith ay nabigla nang malaman na kailangan niyang ibigay ang lahat ng mga istatistika na kanyang nakuha mula nung sila ay nagkita. Inihayag ni Greed na mawawala ng karapatan si Faith na hawakan siya kapag hindi niya ito i-unlock, kaya pumayag si Faith na gawin ito. Sinimulan niya ang proseso, at mararamdaman ni Faith ang kanyang kapangyarihan na umaalis sa kanyang katawan, habang si Greed ay nagbabago sa isang mahiwagang pana. Sinabi niya kay Faith na mayroong isang goblin na nanunood sa kanila, at tinuturuan niya kung paano gamitin ang pana, na lumilikha ng mga magic arrow kapag hinila ang kanyang string, na nagsasabi sa kanya na maaari niyang ipantirya kung saan man niya gusto, ngunit ang palaso ay palaging tatama sa target nito. Kinuha ni Faith ang mga tainga ng Goblin King, at iniwan niya ito sa pintuan ng orphanage, dahil naniniwala siyang mas kailangan nila ito. Kinabukasan, pinahinto ni Faith ang isang nanghihimasok, ngunit lumabas na si Roxy na nakadamit bilang isang magsasaka, sinusubukang lihim na pumunta sa bayan para sa inspection.
Isinama niya si Faith, at habang papunta sa bayan, hiniling niya kay Faith na ipakita sa kanya ang kanyang espada, ngunit natatakot siya na baka may maisip siya pagkatapos niyang makita ito. Dumulas ang espada mula sa kanyang kamay, at nasalo ito ni Roxy, ngunit buti na lang at walang napansin. Sinabi niya kay Faith na ang espada ay nangangailangan ng ilang maintenance, na nagsasabing dadalhin niya siya sa panday ng Hart family. Sa wakas ay nakarating na sila sa bayan, at nakatayo sa isang stall, nang ang lahat ay natigilan habang papalapit ang isang Holy Night. Kumakalam ang tiyan ni Faith sa pinakamasamang panahon, na nakagagalit sa Holy Night. Sinubukan siyang tapakan ng Knight, ngunit pinigilan siya ni Roxy, na nakuha ang atensyon ng lahat. Lahat ay nakatingin kay Roxy, sinusubukang malaman kung ang babaeng magsasaka ay talagang si Miss Roxy. Sinabi ni Greed kay Faith na kung kumilos sila bilang mag-asawa, walang mag-iisip na ang babaeng magsasaka ay si Roxy talaga. Naiisip din ni Roxy ang planong ito, nang sumagot si Faith kay Greed, sa pag-iisip na ito ay isang magandang ideya, kaya't siya ay sumabay dito at nagsimula silang kumilos bilang isang mag-asawa, na kinukumbinsi ang lahat na ang babae ay hindi si Roxy. Habang ang lahat ay nagagambala, silang dalawa ay tumakas, at nagtago sa sulok. Naririnig ni Faith ang kanyang mga iniisip, habang iniisip niya kung paano tumataas ang kanyang puso, dahil ito ang unang pagkakataon na nakipaghawak kamay siya sa isang lalaki. Nagpasya si Roxy na kailangan nilang magpatuloy, at narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol sa lahat ng mga patay na mga goblins na natagpuan kamakailan. Ang sabi-sabi na ito ay ginawa ng isang gumagala na halimaw, ngunit hindi nito ipinaliwanag kung bakit ang mga tainga ng goblin ay naibigay sa ampunan sa mga slum. Hiniling niya kay Faith na dalhin siya kung saan nagtitipon ang mga mandirigma, na nagsasabing gusto niyang imbestigahan ang gumagala na halimaw. Dinala ni Faith si Roxy sa bar kung saan isiniwalat ng bartender na narinig niya ang tungkol sa isang mandirigma na umani ng ginto, nang matagpuan niya ang isang bundok ng mga bangkay ng goblin na buo pa rin ang kanilang mga tainga. Naniniwala si Roxy na malamang na ito ay isang halimaw mula sa ibang rehiyon, at iniisip ng bartender na masama ito para sa negosyo, dahil maraming mga ngalakal ang naglalakbay sa kapatagan ng goblin na iyon, kaya hindi na bumiyahe ang mga tao dahil natatakot sila na baka atakihin sila ng halimaw. Isang matandang lalaki ang pumasok sa bar, at nakisali siya sa usapan, na sinasabi sa kanila na ang halimaw ay isang leech, kaya naman direktang nakikipag-ugnayan sa kanya ang mga Holy Knights. Isang grupo ng mga mandirigma ang pumasok sa bar, at sinabihan si Roxy na sumama sa kanila para masaya. Bahagyang itinulak ni Roxy ang lalaki, ngunit siya ay ipinadala sa kabilang panig ng silid, at napagtanto nila na isang banal na knight lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Sa wakas ay ibinunyag ni Roxy ang kanyang pagkakakilanlan, at humihingi ng paumanhin ang warriors, sinusubukang ibigay sa kanya ang lahat ng pera na mayroon sila. Ngunit tinanggihan niya ito, na sinasabi sa kanila na huwag matakot sa mga banal na kabalyero, habang inihayag niya na siya ay nangangarap ng isang mundo kung saan ang mga karaniwang tao at mga banal na kabalyero ay maaaring tumawa ng magkasama. Pumunta sila sa panday, na tinatapos ang maintenance kay Greed, kaya mukha na siyang bagong espada. Habang dumadaan sa bayan, ipinaliwanag ni Roxy na hindi niya alam ang tungkol sa pangangaso, dahil pinamumunuan ito ng pamilya Vlerick, at hindi lang nila sinabi sa kanya. Nakita natin si Hado na may hawak na bata, na nagpapaliwanag na kinukuha lang niya ang isang nawawalang bata bilang proteksyon, ngunit kinuha ni Faith ang bata, at sinabi ni Roxy sa kanila na sila na ang bahala sa kanya. Tinanong ni Roxy si Raphael kung bakit hindi siya sinabihan tungkol sa pangangaso, at sinabi niya na ayaw niyang abalahin siya, dahil malamang naabala ito sa pagluluksa sa kanyang ama. Ang Vlerick ay nagpasya na umalis, habang sina Faith at Roxy ay kinuha ang bata upang hanapin ang kanyang ina, na nagpapahintulot sa kanya na muling makasama ito. Pagka-uwi, humingi ng paraan si Faith kay Greed para manghuli ng mga halimaw nang hindi nalalaman ni Roxy. At kinabukasan, sinabihan siya ni Greed na bumili ng maskara na may perception warping magic, na magpapaiba sa kanya sa sinumang makakita sa kanya. Nakita natin na tinipon ni Raphael ang mga kabalyero sa isang madilim na silid, at tinalakay nila ang excursion sa Gallia. Sa ibang pagkakataon, isang grupo ng mga mandirigma ang nakahanap ng higit pang mga patay na mga goblins, at tumangala sila upang makahanap ng isang leech na nakatayo sa bundok ng mga bangkay. Tinawag itong corpse ng takot na mga mandirigma, at tumakas sila, habang nakikita nating tinatamasa ni Faith ang palayaw na ibinigay sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Roxy kay Faith, at sinabihan itong sumama sa kanya, dahil may lihim itong misyon para sa kanya. Pareho silang sumakay sa isang karwahe, at dumaan sa vineyard ng Hart family upang makarating sa kanilang destinasyon, kung saan nakatayo sa pintuan ang ina ni Roxy, si Aisha.
Ipinakilala ni Roxy si Faith bilang isang lingkod na kamakailan niyang tinanggap, at tinanong ni Aisha si Faith kung gusto niya si Roxy, na naging dahilan upang sila ay maguluhan. Ngunit ipinaliwanag ni Aisha na gusto niyang malaman ang opinyon nito tungkol kay Roxy bilang isang boss, at sinabi ni Faith na gusto niya itong pagsilbihan hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, dahilan para matigilan si Roxy. Nakikita natin si Faith na tinutulungan ang iba pang mga lingkod na mag-ani ng mga ubas, at sinabi nila sa kanya kung paano personal na tinulungan ng mga Panginoon ang paglinang sa lupaing ito sa mga henerasyon, at ipinagmamalaki ng lahat na matutulungan nila ang mga Panginoon. Ipinahayag ng isang tagapaglingkod na oras na rin para sa pangangaso, dahil ang mga halimaw na tinatawag na kobold ay lumilitaw sa panahon ng pag-aani, naghahanap ng pagkain. Ang tiyan ni Faith ay nagsimulang umungol, habang ipinaliwanag ni Greed na ang gluttony ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng mga kaluluwa, at ang mga goblins lamang ay hindi makakapagbigay sa kanyang lumalaking gutom. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Faith ang isang misteryosong batang babae na may napakalaking palakol. Sa pagdaan niya, laking gulat ni Faith nang makitang kapareho niya ang mga mata nito. Sinusubukan niyang suriin ang kanyang mga istatistika, ngunit hindi ito gumana. Sinusuri siya ng batang babae, at binanggit na siya ay masyadong maaga. Nagtataka si Faith kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit sinabi lang niya sa kanya na maaari niyang makuha ang mga kobolds, at ipinahayag na may utang na siya ngayon sa kanya, na sinasabi sa kanya na magkikita silang muli. Naabutan ni Roxy, at itinuro niya na ang babae ay isang Gallian. Nalaman natin na ang Gallia ay isang mahusay na military power sa loob ng 1,000 taon na ang nakalilipas, ngunit sa pag-usbong ng mga halimaw, ang kanilang bansa sa kalaunan ay bumagsak, at karamihan sa kanilang mga tao ay napatay, kaya nagulat siya nang makita ang isang survivor. Habang pabalik ang dalawa, iniisip ni Faith kung magiging okay ba talaga si Roxy na manghuli ng mga halimaw ng mag-isa. Ngunit tinitiyak niya sa kanya na ang iba pang mga mandirigma ay makakasama niya, at ito ang kanyang tungkulin bilang isang banal na kabalyero. Kinabukasan, nakita natin ang lahat na nagtatago habang naghahanda silang manghuli ng kobold, ngunit nabigla silang lahat nang biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw. Napaawang ang bibig ni Faith nang makita ito, ngunit alam ni Greed na problema ito, dahil halos nasa gutom na si Faith, at nag-aalala si Faith na makita siya ni Roxy. Sinusuri niya ang stats ng halimaw, at nakita natin na nasa level 50 ito na may nakakabaliw na high stats. Ito ay kilala bilang isang crown beast, at ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang halimaw na ipinanganak mula sa naipon na pagsalakay. Sila ay bumalik sa nayon, at ang lahat ay nagpanik dahil hindi nila iniisip na sila ay magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit napatahimik sila ni Roxy, tinitiyak sa kanila na papatayin niya ito at sinabi niya sa mga mandirigma na babalik sila sa susunod na araw. Sinabi ni Greed na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, at tumanggi si Faith na mamatay si Roxy, kaya bumalik siya ng mag-isa sa gabing iyon. Nakita niyang may mga kobolds sa paligid ng Crown Beast, at iniisip ni Greed kung ano ang plano niyang gawin. Nagsimula siyang umatake gamit ang kanyang bow form, pinalabas ang ilan sa mga ito, habang inaabsorb niya ang kanilang mga istatistika gamit ang kanyang gluttony. Sinubukan niyang barilin ang Crown Beast, ngunit hinaharangan lang ito gamit ang isa sa mga sundalo. Lumapit si Faith gamit ang kanyang espada, na nagpapabagsak ng higit pa sa mga kobolds. Nakikita natin ang kanyang mga istatistika ay tumaas ng malaki, at sa palagay niya ay maaari na niyang tapusin ang boss gamit ang kanyang pana, ngunit nahuli ng beast ang kanyang arrow. Naghahanda siyang labanan ito gamit ang kanyang espada, ngunit biglang gumamit ang beast ng isang skill na pumutok sa kanya ng isang shockwave. Si Faith ay natamba, at isang kobold ang dumating upang tapusin siya. Gayunpaman, bigla itong naputol, at nakita natin si Faith ay nagkukunwaring walang malay. Si Faith ay tumapos ng isa pang kobold na sumisipsip ng mga istatistika nito, at sinabi ni Greed na magagamit niya ang kanyang first level hidden art. Ito ay nagkakahalaga ng 10% ng kanyang kasalukuyang mga istatistika, ngunit dapat itong magbigay daan sa kanya upang talunin ang boss. Tinatanggap ni Faith ang mga kondisyon, at ang kanyang pana ay nakakakuha ng pag-upgrade. Nagpaputok siya ng isang malakas na putok sa beast, tinatapos ito sa isang hit, at iniisip ni Faith na maaaring ito ay overkill. Ang kanyang gluttony skill ay isinaaktibo, ngunit nagdudulot ito sa kanya ng matinding sakit. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ni Greed na ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na nilamon niya ang isang kaluluwa na may mas mataas na kalidad. Ngunit sinabi sa kanya ni Greed na dapat niyang tiisin ang sakit anuman ang mangyari, kung hindi, mawawalan siya ng kontrol, at mas malala pa ito kaysa sa kanyang starvation state.
Sinusubukang pigilan ito ni Faith, ngunit ang sakit ay hindi matitiis, at siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Kinabukasan, dumating ang mga mandirigma sa kinahinatnan ng massacre, at nagtataka kung ito ay ginawa ng mga magic arrow. Naroon din si Roxy, at iniisip niya kung sino ang maaaring maging sapat na malakas na gumawa ng ganitong kalaking pinsala. Ilang sandali pa, nakita natin na maayos na si Faith, habang si Roxy ay nagpatuloy sa pagsasabi kay Aisha tungkol sa kanyang nakita. Naaalala niya ang misteryosong batang babae na nakita nila noong isang araw, at iniisip niya na malamang na siya ang pumatay sa lahat ng mga halimaw na iyon. Sinabi ni Roxy kay Faith na handa na siyang bumalik sa kabisera, at napansin ni Aisha kung gaano kasaya si Roxy kapag kausap niya ito. Makalipas ang ilang oras, kinausap siya ni Aisha, sinasabing laging suportahan at alagaan si Roxy. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan pang hawakan ang prestihiyo o awtoridad, dahil ang mahalaga ay ang pagnanais niyang tulungan si Roxy. Wala na siyang mahabang oras, kaya hiniling niya kay Faith na alagaan si Roxy sa kanyang lugar, at pag-isipan itong mabuti. Sa pag-uwi, iniisip niya ang sinabi ni Aisha, at naniniwala na hindi siya karapat-dapat sa gawain, dahil itinatago niya ang isang mahalagang bagay kay Roxy. Nang gabing iyon, nabigla si Faith nang makitang namumula pa rin ang kanyang mga mata, kahit na nakapatay na siya ng isang grupo ng mga goblins. Ipinaliwanag ni Greed na hindi na mabubusog ng mga goblins ang kanyang gutom, at kailangan niyang makahanap ng mas malalakas na kaluluwa bago siya mawala ng kontrol. Maya-maya, si Faith ay nakaupo sa isang bar, at nagpasya na hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Roxy, dahil may itinatago siya sa kanya. Pumasok ang matandang lalaki, at nagreklamo kung paano sumali si Hado sa pangangaso ng leech. Malinaw na napupuot siya kay Hado, at hinihiling na maipadala siya sa Galia Expedition, upang siya ay maging pagkain ng halimaw. Ikinabigla nito si Faith, dahil hindi siya makapaniwala na nagpaplano na sila ng isa pang expedition sa lalong madaling panahon, isaalang-alang na kamamatay lang ng ama ni Roxy, at nakikita natin na si Roxy ang napili bilang kapalit ni Hado. Ilang sandali pa, nakita natin si Roxy sa libingan ng kanyang ama, na nagsasabi sa kanya na siya ay napili para sa Galia Expedition. Dumating si Faith, nakikiusap sa kanya na huwag pumunta, ngunit sinabi sa kanya ni Roxy na nagpasya na siya ay pupunta. Samantala, nakikita naman natin na nagdiriwang ang mga Vlerics, dahil malapit na nilang matanggal si Roxy. Iniiwan ng dalawa pang magkakapatid ang natitira kay Hado, dahil aalis na sila patungo sa isang lugar na tinatawag na Tenburn. Hiniling ni Hado kay Raphael na sabihin sa kanya ang lihim na kinasasangkutan ng immortalidad, ngunit sinabi lang sa kanya ni Raphael na dapat niyang matagumpay na makitungo sa leech. Nakikita natin si Faith na nakatayo sa gitna ng kapatagan, iniisip kung paano siya hindi makagambala sa mga opisyal na usapin, ngunit nagpasya siya na hindi niya maaaring hayaan ang mga Holy Knight na patuloy na tretuhin ang mga tao na parang basura. Dumating si Hado kasama ang kanyang mga tauhan, at inutusan silang salakayin si Faith. Ngunit siya ay madaling makitungo sa kanila, habang si Hado ay nanunood na natatakot. Ang iba ay tumakbo sa takot, at si Hado ay naghahanda na kunin siya, na sinasabing hindi niya hahayaang gawing katatawanan siya ni Corpse. Inalis ni Faith ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan, at si Hado ay nagtataka kung paano maaaring maging napakalakas ang katulad niyang basura. Ipinagmamalaki ni Hado ang kanyang katayuan bilang Holy Knight, ngunit hinahamon siya ni Faith na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Faith si Greed kung kaya niyang basagin ang isang banal na espada, at sinabi ni Greed na hindi ito dapat maging problema, na sinasabi kay Faith na umindayog ng husto hanggat kaya niya. Sinubukan ni Hado na umatake gamit ang banal na liwanag, ngunit biglang lumitaw si Faith sa likod niya. Umindayog siya, ngunit winasak ni Faith ang banal na espada, at hinamon niya si Hado na kunin ang sirang kalahati. Sinubukan ni Hado na umatras, ngunit bumagsak siya sa lupa, at binuhat siya ni Faith, sinabing kailangan siyang turuan ng leksyon. Kinampas siya ni Faith laban sa mga puno, sinira ang maraming puno, at nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit itinapon siya ni Faith ng mataas sa hangin, at ginamit niya ang na-upgrade na pana, nagpaputok ng malakas na arrow patungo kay Hado, at nag-iwan ng butas sa mga ulap. Nahulog si Hado sa lupa, at nagtataka siya kung bakit hindi siya pinatay ni Faith. Sinabi ni Faith na mayroon pa rin siyang mga tanong para sa kanya, at naisip ni Hado na tungkol ito kay Roxy, kaya't ibinunyag niya na siya mismo ang nagboluntaryo para sa Galia Expedition, na nagmakaawa kay Faith na iligtas siya, habang ipinapangako niyang kanselahin ang expedition. Ipinaliwanag ni Faith na hindi ito para kay Roxy, ngunit para sa kanyang sariling paghihiganti, at siya ay naghahatid ng pangwakas na atake.
Muling nag-activate ang gluttony skill na nagbibigay kay Fate ng Holy Sword Technique, na kinakailangan para maging isang Holy Knight ang isang tao. Sinabi ni Greed kay Fate na maaari na siyang ituring na isang Holy Knight, ngunit alam niyang walang sinuman sa kabisera ang tatanggap niyan, na nagsasabing ayaw rin naman niyang maging isa. Sinabi sa kanya ni Greed na maaari na niyang i-unlock ang pangalawang antas, kapalit ng lahat ng kanyang istatistika. Sumang-ayon si Fate na gawin ito, at si Greed ay nagpapatuloy sa pag-upgrade, na inilalantad ang bagong anyo, na isang side na maaaring magputol sa anumang bagay. Kinabukasan, aalis na si Roxy para sa expedition, at nandoon ang lahat para makita siya. Lahat sila ay malungkot, ngunit kinomfort sila ni Roxy, na nagsasabing ang 3 taon ay hindi isang mahabang panahon, at siya ay pumunta kay Fate, at sila ay nagpaalam sa isa't isa. Ibinigay ni Haro kay Fate ang sulat ng rekomendasyon na iniwan ni Roxy, upang makapaghanap siya ng trabaho sa isang Lord's Manor. Ngunit tinanggihan ni Fate ang liham, sinabi kay Haro na siya ay mabubuhay bilang isang mandirigma mula ngayon. Noong gabing iyon, nalaman natin na balak talaga ni Fate na pumunta sa Galio para suportahan si Roxy. Habang nililisan ni Fate ang kabisera, nakita natin ang isang batang babae na nanunood sa kanya, na nagsasabi na ang mga bagay ay nahuhubog ng maganda. Maya-maya, nagbigay ng talumpati si Roxy sa lahat ng tropa sa ekspedisyon, na sinasabi sa lahat na dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang sirain ang Divine Dragon, na nagising mula sa pagkakatulog nito. Natutuwa si Roxy nang makitang sasamahan siya ng isang batang babae na nagngangalang Miria, at isang lalaking nagngangalang Mugen. Tinawag ni Miria si Mugen na isang hangal dahil sa pagnanais na subukan ang kanyang lakas laban sa isang Divine Dragon, ngunit ipinaliwanag ni Mugen na nagboluntaryo siya dahil sa ama ni Roxy, at gustong ipagiganti siya. Tinanong siya ni Roxy kung tutol ang kanyang pamilya sa pagpunta niya sa Galia, ngunit sinabi niya na walang pakialam ang kanyang anak, at gusto lang niyang iuwi ang mga labi ng isang Gallian. Nakita natin na ang anak ni Mugen, si Rain, ay nagtatrabaho bilang isang researcher, sa isang lab na puno ng mga goblins na pinatay ni Fate. Natuklasan niya na ang ilan sa mga sugat ay mula sa magic arrow ng Black Sword, isa sa mga sandata ng Mortal Sin. Nalaman natin na ang mga armas ng Mortal Sin ay gawa sa isang espesyal na material, na maaaring manipulahin ang magic power sa isang mataas na antas, at iniisip ni Rain na maaari nilang palawakin ang posibilidad na spectrum para sa mga kasanayan, na nagsasabing gusto niyang makita ang isa sa mga armas na ito. Dumating si Fate sa Merchant City ng Tetra, at ibinunyag niya na nakapunta na siya doon dati. Natuklasan niya na ang karwahe para sa Galia ay hindi aalis hanggang sa susunod na araw, kaya nagpa siya si Fate na tipunin ang intel sa ngayon. Sa bar, nakita niya ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa isang grupo ng mga mandirigma, ngunit sinabi nila sa kanya na ang pera na inaalok niya ay hindi sapat, at sinimulan nila siyang ebuli. Binugbog sila ni Fate, na pinilit na umalis, at binati niya ang lalaki, na lumalabas na dati niyang kaibigan na nagngangalang Seth. Sa isang pagbabalik-tanaw, nalaman natin na noong bata pa si Fate, binubuli siya dahil laging kumakalam ang kanyang tiyan, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang ama bago siya tuluyang napatay ng mga halimaw. Ang ama ni Fate ay isang mandirigma na may teknik na sibat, at ito ang dahilan kung bakit siya pinapanatili ng punong nayon. Pagkamatay niya, walang handang mag-alaga kay Fate, at pinalayas siya sa nayon sa utos ng punong nayon. Sa kasalukuyan, pinakiusapan ni Seth si Fate na tulungan siya, ngunit mukhang walang pakialam si Fate, dahil si Seth ay anak ng punong nayon. Pumayag siyang tumulong lamang dahil kailangang pakainin ang gluttony, at magiging perpekto para sa kanya ang mga halimaw na umaatake sa nayon. Dumating sila sa nayon, ngunit nabigo ang punong nayon, dahil ibinalik ni Seth ang dating tinapon na mahina. Sinubukan ni Seth na patunayan ang lakas ni Fate matapos niyang makitang talunin niya ang iba pang mga mandirigma, ngunit hindi naniniwala ang pinuno sa alinman dito. Ibinunyag ng mga taga-nayon na ang mga hiyawan ay narinig mula sa isang kalapit na kagubatan, sa pag-aakalang papalapit na ang mga halimaw, at iminumungkahi ng pinuno na isakripisyo si Fate para mabili sila ng ilang oras. Sa bahay ni Seth, sinabi ni Seth kay Fate ang tungkol sa kanyang asawa na pinatay ng mga halimaw, at pinagsisisihan niya ang paglaki na iniisip na palaging tama ang kanyang ama, na nagpapaliwanag kung paano niya nakuha ang kanyang pagkilos ng mabuti noong ipinanganak ang kanyang anak na babae. Ipinaalam niya kay Fate na unang lumitaw ang mga halimaw mga isang buwan na ang nakalipas, at ayon sa mga nakasaksi, maaaring lumipad ang mga halimaw. Ang mga taga-nayon ay hindi pa nakakita ng katulad nito noon, kaya nagpasya silang kumuha ng mga mandirigma upang harapin sila. Ang tiyan ni Fate ay nagsimulang umungol, kaya si Seth ay naghanda para ikuha siya ng pagkain.
Sinasabi ni Greed kay Fate na ang mga halimaw na kanilang kinakaharap ay ang mga gargoyles, na nagsimula sa pamamagitan ng pag-atake ng pagsisiyasat upang makita kung ano ang reaksyon ng mga tao. At kapag ang oras ay nasa tama, ang buong pack ay umaatake sa isang kayig. Binigyan ng anak ni Seth si Fate ng isang candy, na kinain niya, ngunit bigla siyang bumagsak. Nagtataka si Seth at ang kanyang anak na babae kung ano ang nangyari, at ipinahayag ng anak ni Seth na kinain lang niya ang candy na ibinigay sa kanya ng lolo. Iniisip ni Greed na nalason ang candy, at seryoso ang punong nayon na gamitin si Fate bilang sakripisyo. Sinubukan ni Seth na gisingin siya, ngunit walang epekto, at napagtanto niya na ang mga gargoyle ay papalapit sa nayon. Umatake na ang mga gargoyle, sinunog ang nayon, at kinakain ang mga taga-nayon. Wala pa ring malay si Fate dahil sa lason, kaya gumawa si Seth ng antidote, at ibinigay niya ito kay Fate, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling. Napagtanto niyang inaatake sila, kaya nagmadali siyang lumabas, at nakita niya ang nayon na wasak na. Sinusuri niya ang mga istatistika ng gargoyle, at nalaman natin na mayroon itong skill na nagbibigay daan dito na maglunsad ng mga fireball. Nagiging side si Greed, habang pinagsasama-sama ng mga gargoyle ang kanilang mga kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na maglunsad ng napakalaking fireball. Ngunit inihagis ni Fate ang kanyang sandata, hiniwa ang fireball, at hinabol nito ang mga gargoyle, tinatapos sila. Ang side ay bumalik kay Fate, at nakuha niya ang fireball skill, habang ang pinuno ng pack ay lumilitaw sa harap niya. Sinusuri niya ang mga istatistika nito, at nalaman natin na mayroon itong fireball skill, pati na rin ang kakayahang labanan ang apoy. Iniisip ni Greed na susubukan nitong ilunsad ang fireballs sa malapitan, kaya habang ang gargoyle ay sumusugod kay Fate na naghahanda sa pag-atake, naghatid siya ng isang mapang wasak na atake, hiniwa ito sa kalahati at pinatay ito kaagad. Sa susunod na araw, nalaman natin na ang nayon ay ganap na nawasak. Ginagamit ni Fate ang kanyang identity skill, na nagpapakita na ang lupa ay hindi malusog, kaya ang mga pananim ay hindi tumutubo sa lugar na iyon. Nagtataka si Seth kung bakit pinili ni Fate na maging isang mandirigma, dahil maaari niyang pagkakitaan ang kanyang identify skill, ngunit sinabi niya kay Seth na wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Sinabihan ni Seth si Fate na suntukin siya, dahil nakonsensya siya sa kanyang ginawa, kaya sinubukan siyang suntukin ni Fate ng mahina, ngunit natambo siya, habang napagtanto ni Fate na naging napakalakas niya. Sinabihan niya si Seth na alagaan ang kanyang anak, at nagpaalam sila sa isa't isa. Nakikita natin si Fate na nakasakay sa isang karwahe, habang sinasabi sa kanya ng isang lalaki na manatiling alerto, dahil siya ay binabayaran upang protektahan ang karwahe. Isang grupo ng mga bandido ang hamarang sa kanilang dinadaanan, na naging sanhi ng pagkataranta ng lalaki, habang nagmamakaawa siya kay Fate na protektahan siya. Ang mga bandido ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay biglang natangay, habang ang misteryosong batang babae ay lumitaw, na nagsasabi kay Fate na siya ay may utang sa kanya para sa mga kobolds. Pinayagan siya ng lalaki na sumakay sa karwahe, ngunit sa pagpasok niya dito, tumagilid ang karwahe. Sinabi niya sa kanyang sandata, si Sloth, na bumalik sa normal, at inaayos nito ang problema, habang napagtanto ni Fate na maaari niyang baguhin ang bigat ng kanyang sandata. Habang nasa karwahe, ibinunyag ng batang babae na alam niya ang tungkol sa kakayahan ni Fate, dahil hindi siya gaanong naiiba, na inihayag na mayroon din siyang kasanayan ng deadly sin. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mine of Wrath, at ang kanyang tiyan ay nagsimulang umungol, kaya binigyan niya siya ng pagkain, ngunit kinakain niya ang lahat ng ito, walang iniwan para sa kanya na makakain. Dumating sila sa bayan ng Lanchester kung saan nakita natin ang isang batang babae na pumapasok sa gate, ngunit siya ay sinalubong ng mga multo, kaya sumigaw siya para humingi ng tulong. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Rudolph, tinalo ang mga multo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Panginoon ng Lanchester, na umagaw sa atensyon ng babae. Nalaman ni Fate na ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Roxy ay darating sa bayan, at siya ay mababayaran para sa kanyang mga serbisyo. Ngunit kinuha ito ni Mine, sinabing natalo niya ang mga bandido. Bigla siyang nakatulog, kaya dinala siya ni Fate sa paligid ng bayan, nang mapansin niyang lahat ay may mga simbolo sa kanilang leeg. Iniisip ni Greed na ang mga simbolo ay kumakatawan sa mga klase sa lipunan, iniisip na maaaring talagang mahal ng mga tao si Rudolph, dahil pinahintulutan nila siyang maglagay ng mga simbolo sa kanilang mga leeg. Ngunit nakikita natin na pinapatay niya ang kanyang mga tauhan, dahil nabigo sila sa kanilang tungkulin na ihatid ang kadakilaan ng kanyang pamilya, at nalaman natin na ang mga tao ay sumusunod sa kanya, dahil ayaw nilang mamatay sa kanyang mga kamay.
Dumating si Fate sa isang hotel kung saan isiniwalat ni Greed na kilala niya si Mine, at ang Sloth ay isa ring sandata ng Mortal Sin. Inihayag niya na ang mga kasanayan ng Deadly Sin ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagsuway sa mga banal na batas, at ang gluttony ay may potensyal na ibagsak ang divine system ng leveling dahil sa kakayahan nitong kumonsumo ng mga kaluluwa. Sinabi ni Fate na hindi niya mabusog ang kanyang gutom, nakikita niya itong parusa para sa pagkonsumo ng mga kaluluwa, at nagtataka siya kung bakit siya binigyan ng skill of gluttony, na nagpapakita na kinamumuhian niya ito, dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpatay para lamang mabuhay. Binabalaan siya ni Greed na huwag hayaang abalahin siya ng kanyang mga emosyon, dahil maaaring pumalit ang gluttony kung mahina ang kanyang pag-iisip, na nagpapakita na ang lansihin upang makontrol ang kanyang gutom, ay upang mapanatili ang isang estado ng malapit sa gutom. Habang nagpapatuloy sa pangangaso, pinayuhan ni Greed si Fate na huwag bigyang kasiyahan ang gluttony ng sabay-sabay, at dahan-daang mabusog. Lumitaw ang isang Sandman kaya ginamit ni Fate ang kanyang pana at inihagis niya ang fireball sa arrow, bago ito ilunsad sa Sandman, at agad itong pinatay. Samantala, nagising si Mine, at kumuha siya ng makakain. Nalaman niya ang tungkol sa isang nilalang na kilala bilang Sand Golem, na nagbabanta sa mga tao sa bayan, at mayroon nitong bounty na 100 ginto. Patuloy na hinahabol ni Fate ang Sandman, at naramdaman niya ang presensya ng isang malakas na halimaw, na pagtanto na oras na para sa pangunahing pagkain. Nakikita natin ang isang grupo ng mga mandirigma, na nakikipagpunyagi laban sa Sand Golem, nang si Fate ay sumali sa labanan, na nagsasabing siya ang bahala sa halimaw. Sinusuri niya ang mga estatistika ng halimaw, at nalaman natin na may kakayahan itong lumikha ng mga sandstorm. Naglulunsad siya ng apoy na arrow, at sumugod siya, ngunit nagawang itulak siya pabalik ng halimaw. Ginagamit nito ang skill nito, na lumilikha ng sandstorm, ngunit ginawang side ni Fate ang kanyang sandata, gamit ito para maglunsad ng pag-atake, na naka-overpowered sa sandstorm, na sinisira ang katawan ng halimaw. Ang core ng halimaw ay sumusubok na makatakas, nagtatago sa buhangin. Ngunit ginagamit ni Fate ang kanyang pana, naglulunsad ng isang malakas na arrow, na humahabol sa core, na sinisira ito sa isang napakalaking pagsabog. Sa susunod na araw, nakatanggap si Fate ng 100 ginto para sa pagtalo sa Sand Golem, ngunit biglang lumitaw si Rudolph, na sinasabi kay Fate na pagsilbihan siya, habang ipinapaliwanag niya na si Fate ay walang karapatang tumanggi, dahil ang kanyang desisyon ay pinal. Sinabi sa kanya ni Mine na si Fate ay pag-aari niya, ngunit tinawag niya itong isang bata, kaya't sinaktan siya nito, na tinatangay ng hangin. Alam ni Fate na may problema sila, kaya sinabihan niya si Mine na umalis sila sa bayan. Sumakay sila sa karwahe, habang nagtataka si Fate kung bakit kumakain ng marami si Mine, at ibinunyag niya na ang gutom ay sumusunog ng maraming calories. Sinabi niya sa kanya na sa kabila ng kanyang gana, hindi siya lumalaki, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Kaya na-activate niya si Sloth, ngunit nasira niya ang karwahe. Habang inaayos ito ng may-ari, pumasok si Fate sa isang nayon, at sinabi ni Greed na maraming halimaw sa lugar, kaya naisip niya na may nagpoprotekta sa nayon. Nakatagpo niya ang punong nayon na nagngangalang Aaron, na ipinahayag na isang banal na kabalyero. Alam niyang gusto ni Fate na manatili sa village, at hinamon niya si Fate sa isang duel. Sinusubukan ni Fate na suriin ang kanyang mga estatistika, ngunit nakilala niya ang identify skill, na nagpapakita na maaari rin niyang gamitin ang skill na yon. Nagpapalitan sila ng atake, at nagtagumpay si Aaron na talunin si Fate, ngunit nagpasya siyang hayaan siyang manatili, sa ilalim ng kondisyon na magsasanay sila ng magkasama. Alam niyang hindi sanay si Fate sa kapangyarihan niya kaya naman makikinabang siya sa training nila. Tinanggap niya ang kondisyon, at lumitaw si Mine, na umagaw sa atensyon ni Aaron, habang masasabi na niya na siya ay isang bihasang mandirigma. Pinayagan niya silang manatili sa nayon, at nakita natin siya kasama si Fate, sinasanay siya kung paano makipaglaban. Nagpupumilit siyang tamaan si Aaron, ngunit pumasok siya sa kalahating gutom na mode, pagpapabuti ng kanyang bilis, at pinapayagan siyang makasabay sa mga galaw ni Aaron. Nang gabing iyon, nakita natin si Aaron na nakatingin sa malapit na castle, habang nakikita ni Fate ang larawan ng pamilya ni Aaron. Iniisip ni Greed na ang anak ni Aaron ay kamukha ni Fate, iniisip na may kinalaman ang kanyang pamilya kung bakit siya naging punong nayon. Kinabukasan, sinabihan ni Aaron si Fate na protektahan ang kanyang sarili gamit ang isang maliit na sanga, at sinusugod siya ni Aaron. Ngunit hinuhulaan niya ang paggalaw ng espada, at hinayaan niyang dumausdos ang sanga sa talim, na nagpapahintulot sa kanya na ilihis ang atake. Humanga si Aaron, sinabing bumuti si Fate. At nang gabing iyon, sinabi ni Fate kay Aaron na aalis sila kinabukasan,
na nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang mabuting pakikitungo. Napagmasdan niya na si Mine ay masyadong abala sa pagkain, at ipinahayag niya na hindi niya nalalasahan ang kanyang pagkain, habang binanggit ni Greed na ito ang parusa para sa mortal sin na Wrath. Tinitigan ni Aaron ang kastilyo, at ibinunyag niya na minsang pag-aari niya ito. Nalaman natin na habang siya ay malayo sa kastilyo, ito ay inatake ng mga halimaw, kaya ang kanyang anak na si Rook, ay sinubukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ito, ngunit siya ay nauwi sa kamatayan. Kinuha ng Lich Lord ang kastilyo, at alam ni Aaron na ang kanyang pamilya ay nakulong pa rin doon. Naisip ni Faith ang pagpunta doon, at nagpasya si Aaron na sumama sa kanya, habang si Mine ay sumasang-ayon na protektahan ang nayon kung magbabayad sila sa kanya ng 50 ginto. Pumunta sila sa kastilyo kung saan bumaril si Faith ng isang kalansay, na ginawa itong bato, habang inihayag niya na ginamit niya ang Sandstorm gamit ang kanyang arrow para ma-petrify ang target. Tumungo sila ng mas malalim sa kastilyo, sinisira ang mga kalansay sa daan, at pumasok sila sa isang silid, kung saan nagulat si Aaron nang makita ang kanyang pamilya. Sinabi nila sa kanya na hinihintay nila siya, at sa tingin niya ay buhay pa sila. Ngunit isiniwalat ni Greed na sila ay patay na, at ang Lich ay gumagamit ng ilusyong mahika para magmukhang buhay sila. Biglang inatake ni Rook si Aaron, ngunit nagawa niyang harangan ito, itinulak pabalik si Rook. Sinabi ni Rook na hinahamak niya si Aaron, dahil iniwan niya ang kanyang pamilya upang magtrabaho sa kabisera, at sinisisi siya ni Rook sa nangyari sa kanila. Iniisip ni Faith ang paggamit ng kanyang scythe para iwaksi ang ilusyon, ngunit isiniwalat ni Greed na kung gagawin nila ito, uubusin ni Faith ang mga kaluluwa ng pamilya ni Aaron, at ipapadala sila sa isang walang hanggang impyerno. Sinabi ni Aaron na haharapin niya ang kanyang pamilya, at nagpasya si Faith na hanapin ang Lich. Sa huli ay nahanap niya ito, na pagtatanto na ang mga istatistika nito ay nakababaliw na mataas. Nagawa niyang baliin ang mga braso nito, ngunit pinatawag nito ang isang grupo ng mga zombie, na nagmamakaawa kay Faith na iligtas sila, ngunit alam niyang hindi niya sila maaatake. Si Aaron ay sumali sa laban, tinatanggal ang mga zombie, at nakita niya ang kanyang asawa, na inaalala ang huling sandali na ginugol niya sa kanyang pamilya. Nalaman natin na ayaw nilang umalis siya, ngunit nangako siyang babalik pagkatapos ng kanyang misyon. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa kanila, dahil hindi naman sila mamamatay kung nakabalik siya ng maaga. Ngunit determinado siyang ilagay ang kanilang mga kaluluwa sa pahinga, at ginagamit niya ang Grand Cross skill, naglalabas ng isang flash ng banal na liwanag, ngunit hindi ito sapat na malakas upang talunin ang Lich. Nakita ni Faith ang espada ni Rook, at nagpasya siyang gamitin ito, pinagsama ang kanyang kapangyarihan kay Aaron. Ginagamit nila ang Grand Cross skill, na lumilikha ng napakalaking flash ng liwanag, na agad na pumapatay sa Lich, na nagpapalaya sa mga kaluluwa sa kastilyo. Ang pamilya ni Aaron ay humarap sa kanya, at sinabi nila sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili sa nangyari, na sinasabi sa kanya na nailigtas niya sila sa huli. Humihingi siya ng tawad, sinasabing mas mahalaga sila kaysa sa kanyang mga tungkulin, ngunit sinasabi nila sa kanya na dapat siyang magpatuloy sa paglilingkod sa mga tao. Ipinangako niyang ipagmalaki sila, at binigyan niya ng souvenir si Rook, bago sila tuluyang magpahinga sa kapayapaan. Nawala ang mga kaluluwa sa kastilyo, ngunit sinusubukan ng core ng Lich na sirain ang sandali, kaya sinisira ito ni Faith, na nagpapahintulot sa kanya na kainin ang Lich. Sa gabing iyon, nalaman natin na nalagpasan ni Aaron ang kanyang limitasyon sa antas, sa pag-iisip na ito ay dahil nakikipaglaban siya kasama si Faith. Inihayag ni Greed na nagawa ito ni Aaron, dahil binuksan niya ang kanyang puso kay Faith, na mayroong skill of deadly sin. Bumalik sila sa nayon kung saan binayaran ni Aaron si Mine para sa kanyang mga serbisyo. Binanggit niya na kailangan niya ng pera upang muling itayo ang kanyang nayon, na nagsasabing ang pera ay hindi nagsisinungaling, at mauunawaan ni Faith ang ibig niyang sabihin pagkatapos niyang tumanda. Inihayag ni Aaron na nakita niya siya 50 taon na ang nakakaraan, at isa na siyang perpektong mandirigma, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi nagbago. Sinabi niya sa kanya na maaaring maabot niya ang kanyang antas pagkatapos niyang magsanay sa loob ng 1,000 taon, ngunit alam niya na hindi siya mabubuhay ng ganoon katagal, dahil tao lamang siya, na nagsasabing siya ay isang multo na bawal mamatay. Napansin ni Aaron na bumalik sa normal ang mga mata ni Faith, at binanggit niya na kailangan niyang patuloy na pumatay ng mga halimaw, upang hindi mamula ang kanyang mga mata. Mukhang alam ni Aaron ang tungkol sa gluttony, na sinasabi sa kanya na bumalik sa village pagkatapos ng kanyang quest, dahil may isang bagay na kailangan niyang malaman. Samantala, ang Vlerick family ay nakakuha ng artifact na kilala bilang Philosopher's Stone, na may kapangyarihang pagalingin ang anumang bagay,
at iniisip ng kapatid na babae ni Raphael na mas malapit sila sa pagkamit ng immortalidad. Isang tagapaglingkod ang naghatid ng isang ulat, na nagsasabi sa kanila na si Hado ay pinatay ni Corpse. Binanggit ng tagapaglingkod na si Corpse ay hindi isang halimaw kundi isang mandirigma, at si Raphael ay nagtataka kung sino siya, na gustong ipaghiganti ang kanyang namatay na kapatid. Patuloy na magkasama sina Faith at Mine, at nagkomento muli si Faith sa kanyang palagiang pagkain. Ngunit ibinabahagi niya ang ilan sa kanya, at umidlip siya sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang tanungin si Greed tungkol sa kanya, ngunit tumanggi pa rin siyang sabihin sa kanya ang anuman, na nagsasabing kailangan niyang malaman ito sa kanyang sarili. Samantala, dumating ang grupo ni Roxy sa kastilyo ni Aaron, at namangha sila na natalo ang leech na sumasakop sa kastilyo. Binati sila ni Aaron, at binigay ni Mugan ang kanyang paggalang. Magpapakilala na si Roxy, ngunit ipinahayag ni Aaron na kilala niya ang kanyang mga magulang, at siya ang talagang nagpangalan sa kanya. Tinanong nila siya tungkol sa kung paano niya natalo ang leech, at inamin niya na mayroon siyang tulong. Tinanong ni Roxy ang kanilang pangalan, ngunit nakita natin na hiniling ni Faith kay Aaron na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinabi niyang hindi niya ito masasabi sa kanya. Masasabi ni Aaron na papunta sila sa Gallia, kaya nag-aalok siya na bigyan si Roxy ng ilang pagsasanay bilang isang ninong. Dumating si Faith at Mine sa isang guho, nagtataka kung nasaan sila, at inihayag ni Mine na dito siya ipinanganak. Nakatagpo sila ng malaking kakon, at sinabi ni Greed na ito ay isang chimera, isang sandata na nilikha sa Gallia matagal na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagtatambal ng iba't ibang halimaw. Sinusuri ni Faith ang mga istatistika nito, at nakita natin na sila ay ganap na baliw, ngunit iniisip ni Mai na mayroon silang pagkakataon dahil ito ay isang sanggol pa. Sinabi niya sa kanya na oras na para ibalik niya ang pabor, na nagpapakita na hindi ito maaaring mamatay hanggat ang kaluluwa nito ay buo, at napagtanto ni Faith na gusto niyang gamitin niya ang kanyang gluttony skill para kainin ang kaluluwa nito. Naglunsad si Mai ng pag-atake sa kakon, na inihayag ang chimera, ngunit nakita natin na mayroong isang batang babae sa core nito. Ayaw kainin ni Faith ang kanyang kaluluwa, ngunit sinabi sa kanya ni Mai na ito ay isang halimaw lamang na gumagamit ng balat ng tao. Ang chimera ay naglunsad ng isang pag-atake, na lumilikha ng isang alon ng lava, ngunit napigilan ito ni Mai. Pinutol niya ang isa sa mga braso ng chimera, at pinaputok ito ni Faith gamit ang kanyang nakakatusok na mga arrow, ngunit tila wala itong epekto, at muling nagbuo ang braso ng chimera. Nagtataka si Faith kung ano ang dapat nilang gawin, at ipinagpatuloy ni Mai ang kanyang pag-atake. Napansin ni Faith na mas malakas siya kaysa dati, at nabanggit ni Greed na habang iniindayog niya si Sloth ay mas lumalakas at bumibigat ito, ngunit nagiging mas mahirap itong kontrolin. Gayunpaman, ito ay hindi sapat, at ang nilalang ay nagsimulang mag-evolve. Sinabihan ni Mai si Faith na bumalik, ngunit ipinaalala nito sa kanya si Roxy, at sa tingin niya ay muli siyang naliligtas. Tumanggi siyang maupo lang, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang half-starvation mode. Binalaan siya ni Mai na mapanganib ito, ngunit patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan. Isinakripisyo niya ang 10% ng kanyang mga istatistika para mag-shoot ng na-upgrade na petrification shot, at inactivate ni Mai ang Sloth, na pinatumba ang chimera. Ngunit bigla itong gumamit ng barrier skill para protektahan ang sarili, at lumipat si Faith sa kanyang side para maputol. Itinulak siya ng barrier pabalik, ngunit sinabihan siya ni Greed na tunguhin ang daloy ng mana. Nagawa niyang basagin ang barrier, at ang dalaga ay umiiyak sa sakit. Ang chimera ay nagsimulang lumipad palayo, at tila naabot na ni Faith ang kanyang limitasyon. Sinabihan siya ni Mai na sumakay sa kanyang axe, at inilunsad niya ito sa langit. Sinabi sa kanya ni Greed na maaari na niyang gamitin ang pangalawang yugto ng kanyang ultimate sa halagang 20% ng kanyang mga istatistika, at sumang-ayon si Faith, na ina-upgrade ang kanyang scythe. Ngunit habang papalapit siya rito, nakulong siya ng chimera sa barrier nito, naghahanda na sunugin silang dalawa. Ngunit inihatid ni Faith ang pangwakas na atake, sinaksak ang babae, ngunit ito ay nag-trigger sa kanyang telepathy skill. Nakita natin ang nakaraan ng babae, at parang kilala niya si Mai. Nag-activate si Faith ng gluttony skill, ngunit nararamdaman lang niya ang kanyang kalungkutan, sa halip na ang kanyang karaniwang pananabik, at sinabi ni Greed na ito ay dahil isa siya sa kanyang mga kamag-anak. Nakita natin si Mai sa puntod ng babae, at tinanong siya ni Faith kung paano niya nakilala ang babae. Sinabi ni Mai na matagal na ang nakalipas, ngunit alam niya na dapat niyang tapusin ang mga ito kapag naging chimera na sila, kung hindi ay magdudulot lamang sila ng higit na pagdurusa para sa iba. Iniisip ni Faith na maaaring mangyari ito sa kanya, kaya hiniling niya kay Mai na patayin siya kung wala na siya sa sarili.
Niyakap siya ni Mine, ngunit pumayag siya sa kanyang kahilingan. Naghahanda si Fate na tumungo sa Babylon, ngunit balak ni Mine na muling itayo ang kanyang nayon. Naramdaman niyang patay na siya bago sila magkitang muli, at nalaman natin na in-unlock ni Fate ang bagong anyo ni Greed na isang magic shield. Tinawag niya itong hangal para sa pag-reset ng kanyang mga estatistika sa ganoong lugar, at nakiusap si Fate sa kanya na tulungan siyang manghuli para mabawi niya ang kanyang mga estatistika. Sila ay nauwi sa paghihiwalay, at si Fate ay nakarating sa lungsod ng Babylon, ang fortress na naghihiwalay sa kaharian mula sa Galia. Hinahanap ni Fate ang tarangkahan, at sinabi sa kanya ni Greed na mali siya ng landas, na nagpapakitang minsang bumisita siya kasama ang dati niyang wielder. Nagtatanong si Fate tungkol sa kanila, at nalaman natin na mayroon din silang deadly sin skill, ngunit hindi sila nakaligtas ng napakatagal. Pagdating nila sa loob ng lungsod, hindi makapaniwala si Fate kung gaano kamahal ang mga bagay kung ikukumpara sa kabisera. Pero biglang may announcement na dumating na ang bagong Lord, at excited na ang mga tao na makita si Roxy. Ngunit biglang napansin ni Fate ang isang kakaibang presensya, at tila naroon para tapusin ang buhay ni Roxy. Nalaman natin na may mga kriminal na nagtitipon sa lungsod ng Babylon, dahil ang kanilang mga krimen ay patatawarin kung mapatunayan nila ang kanilang lakas. Iniisip ni Fate na kailangan ng mga sundalo ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha, kaya naniniwala siya na ito ang perpektong lugar para sa kanya. Nakita natin si Roxy, nang makilala niya ang Holy Knight Alistair, na siyang opisyal na namamahala sa Babylon. Ibinunyag niya na naroon siya noong pinatay ang kanyang ama, na sinasabing nagkasala siya sa hindi pagprotekta sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, sinabi niyang tutulungan niya itong labanan ang mga halimaw, at sumang-ayon silang magtulungan. Samantala, napansin ni Fate ang isang scabbard, at sinabihan siya ni Greed na bilhin ito. Nakilala niya ang tindera na si Jade, at nagtanong siya tungkol sa item. Ngunit sinabi sa kanya ni Jade na naruroon lamang ito para sa pagpapakita, na nagsasabing maaari siyang lumikha ng isa para sa espada ni Fate. Ipinakita sa kanya ni Fate si Greed, at sa palagay niya ay kamangha-mangha ang espada, na nagsasabing makakagawa siya ng scabbard para sa 500 ginto. Ngunit hindi ito kayang bayaran ni Fate, kaya nagpasya siyang umalis, at nagreklamo siya tungkol sa kung gaano kamahal ang lahat sa lungsod. Isang banda ng mga mandirigma ang tumawag sa kanya, at aanyayahan na nila siya na sumali sa kanilang party. Ngunit iniisip nila na siya ay mukhang mahina, kaya nagpasya silang huwag makipagtulungan sa kanya. Habang nangangaso, may napansin si Fate sa himpapawid, habang ipinaliwanag ni Greed na nakakalaso ng mga spores sa lugar, na pinapayuhan siyang huwag lang hapin ito. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga orc, kaya naghahanda siyang harapin sila. Ngunit biglang dumating ang mga mandirigma, at sinimulan nilang patayin ang mga halimaw. Ngunit nakita niya ang isa pang grupo na papalapit, sa pag-iisip na pinaplano nilang palibutan ang mga mandirigma, kaya sumugod siya, habang nagpapaputok sila ng mga palaso sa kanya. Ngunit ginagamit niya ang bagong magic shield form ni Greed, na sinisira ang mga arrow, habang sinasabi ni Greed na kaya niya ang anumang pag-atake sa form na ito. Pinayuhan niya si Fate na sugurin ang mga orc, kaya sumugod siya, hinaharangan ang kanilang mga pag-atake, habang pinapasok niya ang kanyang kalasag sa kanila, na inilabas silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos ng laban, nagtataka siya kung bakit hindi kumilos ang kanyang gluttony skill, dahil kadalasan ay nagpupumilit siya pagkatapos kumonsumo ng maraming kaluluwa, iniisip na dahil ito sa pagsasanay nila ni Aaron. Pumunta siya sa palitan, nagbabalak na ibenta ang kanyang pagnakawan. Ngunit inakusahan siya ng mga mandirigma ng pagnanakaw, na sinasabing sa kanila ang mga kalakal. Sinabihan niya silang umatras, ngunit patuloy nila siyang ginugulo, nagbabantang papatayin siya, kaya binugbog niya sila. Nakatanggap siya ng 100 ginto para sa kanyang loot, at sa sandaling iyon, pumasok si Roxy sa silid, tinanong siya kung siya ang may pananagutan sa gulo. Ngunit ipinaliwanag niya na kumilos siya bilang pagtatanggol sa sarili, at sa palagay niya ay responsable siya sa hindi niya mapanatili ang kaayusan sa lungsod, kaya nagpasya siyang huwag siyang parusahan. Ngunit sinabi niya sa mga mandirigma na sila ay magpapalipas ng gabi sa bilangguan, na nagsasabing dapat nilang pag-isipan ang kanilang mga aksyon. Sinabi ni Miria kay Fate na tanggalin ang kanyang maskara, ngunit sinabi sa kanya ni Roxy na hindi na ito kinakailangan, habang nagtatanong siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Corpse, at nakita niya itong kakaiba, pinayuhan siyang alagaan ang kanyang hitsura, dahil siya ay mukhang isang magulo. Nakikita natin siyang naglalakad sa paligid ng lungsod, at natutuwa siya na hindi siya nakilala ni Roxy. Ngunit iniisip niya ang kanyang hitsura, iniisip na hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili.
Ngunit sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Jade, na inihayag na kakabukas lang niya ng kanyang tindahan, at sinabi niya kay Faith na may alok siya para sa kanya. Dinadala niya si Faith sa kanyang shop, sinasabing alam niya kung ano ang nangyari sa exchange, kaya nakikita niya ang potensyal kay Faith, na tinatanong siya kung maaari siyang magsuot ng suit of armor para sa advertising. Pumayag siyang makipagtulungan kay Jade, kaya binigyan niya si Faith ng suit of armor, na sinasabing makukuha niya ito sa halagang 80 ginto. Nagulat siya na sinisingil siya ni Jade dahil sa akala niya ay libre iyon. Ngunit matapos makita ang kanyang reaksyon, pumayag si Jade na bigyan siya ng diskwento. Habang naglalakad sa paligid ng lungsod, napansin ni Faith ang isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang tavern, kaya nagpasya siyang tingnan ito, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam nang makita niya ang isang babae. Nilapitan siya ng dalaga, sinabing kanina pa niya ito hinihintay, at alam na niya kung sino ito, ipinakilala ang sarili bilang si Eris, ang Sin of Lust. Nagpapalipas sila ng oras na magkasama, habang sinabi ni Faith na may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang side effect ng kanyang lust skill, na nagpapakita na ang mga tao ay umiibig sa tuwing tumitingin sila sa kanya. Ibinunyag niya na matagal na niyang pinagmamasdan siya, alam niyang natalo niya ang Chimera. Ngunit sinabi niya sa kanya na mayroong higit pang mga Chimera sa Gallia, at sa palagay niya ay hindi sapat ang lakas ng mga banal na knights para talunin sila. Sinabi niya sa kanya ang dahilan kung bakit siya naghihintay para sa kanya, na nagpapakita na siya ay isang tagapag-alaga ng kaharian, at siya ay nagtatrabaho para sa isang mas magandang kinabukasan. Sinabi niya na ang kamatayan ni Roxy ay makikinabang sa kaharian, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang mamatay sa Gallia. Ngunit siya ay nab-alisa, iniisip kung plano niyang patayin siya. Ipinaliwanag ni Eris ang phenomenon of aggression, na nagsasabing nananatili ang puot ng isang halimaw pagkatapos itong mamatay, at naipon ito sa paglipas ng mga taon hanggang sa ipanganak ang isang crowned beast. Sinabi niya sa kanya na maaari rin itong mangyari para sa mga tao, na ipinapaliwanag na kinasusuklaman ng mga tao ang mga Holy Knight, at si Roxy lang ang mahal nila. Kaya't ang kanyang kamatayan ay mag-iipon ng higit na aggression, at ito ay magsilang ng isang makapangyarihang tao, na maglilingkod sa kaharian sa hinaharap. Ngunit ayaw ni Faith na mamatay siya, kaya nagalit siya, at nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Eris na ang plano ay kumikilos na, at walang makakapigil dito. Nakikita natin si Roxy na nakikipaglaban sa mga orc, at mukhang nanalo sila. Pero nakita natin si Alistair na nakatitig kay Roxy, at parang may iniisip siya. Iniulat ni Alistair na nawalan sila ng contact sa material na gathering squad sa malaking canyon sa Gallia. Nag-aalala si Roxy para sa kanila, kaya agad siyang nag-utos ng rescue mission. Samantala, sinabi ni Jade kay Faith ang tungkol sa material ng Duskstone na kailangan para sa kanyang scabbard, ngunit sinabi niyang naubusan na siya nito. Iminumungkahi ni Greed ang paghahanap mismo ng Duskstone, at nalaman natin na ito ay matatagpuan lamang sa Gallia. Nagmarka si Jade ng mapa para sa kanila, at naghahanda na silang umalis. Habang nasa daan sila, mas marami silang orc na nadatnan, ngunit madali silang tinatakbuhan ni Faith gamit ang kanyang kalasag. Nakita natin ang grupo ni Roxy na papunta sa malaking canyon, pero mukhang nahihirapan silang mag-navigate, dahil hindi gumagana ang mga compass sa Dahlia. Gayunpaman, sinabi ni Roxy na maaari nilang tansyahin ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng konsentrasyon ng mga orc, dahil mayroong isang orc colony malapit sa canyon. Kaya kung mas marami ang mga orc, mas malapit sila. Si Faith ay nagpapahinga para sa gabi, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang babae mula sa Chimera, at sinubukan nitong sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ang lahat ay biglang naging pula, at ang kanyang mga nahulog na kalaban ay sumulpot, hila-hila siya pababa sa tubig. Nagising siya mula sa panaginip, nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nakita niya ang mga halimaw na papalapit. Gamit ang kanyang night vision skill, nakita niyang lumalapit ang 4 na salamander. Ibinaril niya ang isa sa mga ito gamit ang kanyang mga petrification arrow, ngunit binanggit niya na kakaiba ang kanilang pag-uugali, dahil kadalasan ay tatakbo sila pagkatapos makatanggap ng ganoong pag-atake, kaya naisip ni Greed na kinokontrol sila. Dumating ang mga salamander sa camp ni Roxy, at pinalibutan nila sila sa lahat ng panig. Ang mga salamander ay huminga ng apoy, na nagdulot ng kaguluhan, ngunit sinubukan ni Miriam na lumaban gamit ang kanyang magic sword. Gayunpaman, ito ay walang epekto, at siya ay tinatangay ng hangin. Ang salamander ay naghahanda na kumagat sa kanila, ngunit si Faith ay dumating sa tamang oras.
Nagawa niyang tapusin ang mga salamander, at pinasalamatan siya ni Roxy sa pagligtas sa kanila. Itinuro ni Fate ang mga marka sa mga ulo ng salamander, at ang iba ay kakaiba na ang apat na crown beasts ay magtutulungan, at tila tina-target nila si Roxy. Nakarating sila sa Great Canyon, at napunta sila sa magkahiwalay nilang landas. Si Fate ay patuloy na naggalugad, at nakahanap siya ng mga halimaw na petrified. Nakita niya si Ares sa unahan, nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit nawala siya sa pagsubaybay sa kanya. Bigla niyang napansin ang isang chimera, ngunit hindi ito gumagalaw, at sinabi ni Greed na wala itong core. Gayunpaman, may dalawa pang butas sa dingding, kaya tila may dalawa pang chimera. Biglang yumanig ang lupa, at nagkaroon ng pagsabog sa direksyon ni Roxy, kaya nagmadali si Fate para hanapin sila. Nakita natin ang grupo ni Roxy na inaatake ng dalawang chimera, at nasaktan si Muga na sinusubukang protektahan si Miriel. Dumating si Fate upang iligtas sila, binaril ang mga chimera, at sinabi ni Greed na ang kanilang pagbabagong buhay ay mas mabagal kaysa sa iba pang chimera na kanilang nilabanan. Sinabi ni Fate kay Roxy ang tungkol sa kahinaan ng chimera, na sinasabi sa kanya na tunguhin ang kanilang core. Sabay silang sumusugod, at ang chimera ay lumilikha ng apoy sa kanilang paligid, ngunit si Fate ay may pagtutol laban dito. Sinusubukan ng chimera na protektahan ang core nito, ngunit pinutol ni Fate ang mga binti nito, na lumilikha ng pagbubukas, at inihatid ni Roxy ang pangwakas na atake. May isa pang natitira, ngunit bigla itong tumalon sa langit. Naghahanda silang salakayin ito habang lumapag ito, ngunit nauwi ito sa paghati sa lupa. Sina Fate at Roxy ay nahulog, ngunit si Fate ay humawak kay Roxy upang protektahan siya ng kanyang katawan. Nang magising si Fate, nakita niya kung gaano sila kalayo nahulog, at nagsimula siyang magpanik nang mapansin niyang wala na ang kanyang maskara. Nagising si Roxy, ngunit nahanap niya ang kanyang maskara. Ginagamit niya ang kanyang fire magic para sindihan ang lugar, at tinanong niya kung nahanap niya ang kanyang nawawalang squad, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya sila mailigtas. Tinanong niya kung paano niya alam ang tungkol sa mga chimera, at sinabi niya sa kanya na sinabi sa kanya ng isang galleon ang tungkol sa mga ito. Napag-alaman ni Roxy na si Mine yun, at binanggit ang mga chismis na naglalakbay siya kasama ang isang lalaking nakasuot ng skull mask. Inamin ni Fate na siya iyon, at natuwa si Roxy dahil tama ang nahulaan niya. Nahihiya si Fate sa kanyang pagtitig, ngunit binanggit niya kung paano niya ipinaalala sa kanya ang isang taong kilala niya. Iniisip niya ang tungkol sa kanya, umaasa na masaya siya, at tinawag ni Fate na maswerte ang taong iniisip niya. Gayunpaman, ang kanyang gluttony ay nagsimulang kumilos, habang ang isa sa kanyang mga mata ay namumula. Ayaw niyang makita siya ni Roxy na ganito, kaya tumakbo siya palayo, at naramdaman niyang malapit na ang chimera. Lumabas ang chimera, ngunit gamit ang kanyang scythe, inaatake niya ang core nito, habang iniisip ang paraan ng pagtingin ni Roxy sa kanya. Tinapos niya ang chimera, ngunit napansin niya ang parehong pagmamarka mula sa mga salamander, kaya nalaman ni Greed na si Roxy ang pinupuntirya, at alam ni Fate na si Ares ang gumagawa nito. Naabutan siya ni Roxy, at nahanap nila ang Duskstone na hinahanap niya. Bumalik sila sa lungsod, at hinamon ni Roxy si Fate sa isang tunggalian, habang sinabi sa kanya ni Miriam na nagdudulot siya ng gulo sa lungsod. Pero ipinaliwanag niya na ipinagtatanggol lang niya ang sarili niya, may mga taong humahabol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Roxy na hindi niya maaaring palampasin ang kanyang mga aksyon, sinabi na dapat siyang sumali sa kanyang army, dahil walang gustong manggulo sa kanila. Ngunit tumanggi siyang sumama sa kanila, kaya naghanda itong labanan siya, na sinasabi sa kanya na bumunot ng kanyang espada. Ngunit iniiwan niya ito sa scabbard, kaya sa tingin niya ay minamaliit siya nito. Sinabi niya sa kanya na hindi siya magpipigil, at nagsimula silang maglaban, habang nagtataka siya kung bakit hindi niya ito madaig, dahil ang kanyang mga istatistika ay dapat na mas mataas. Napagtanto niya na ang kanyang diskarte ay higit na mataas, at siya ay namamahala sa isang hit, nag-iiwan ng isang bitek sa kanyang maskara. Nagbanta siyang ilantad siya kung hindi siya seryosong lalaban, kaya pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang scabbard. Kinikilala ito ng lahat bilang isang holy sword skill, habang ipinapaliwanag niya na ang scabbard ay ginawa mula sa Duskstone, at pinapabuti nito ang kanyang mga diskarte sa banal na espada. Sinusugod niya ito, nagtagumpay na madaig siya, ngunit habang naghahanda siyang tapusin ang laban, nakita niya ang kwintas na suot nito, at nakilala niya ito, na naging dahilan upang siya ay magambala. Dinasarmahan siya ni Roxy, na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang tagumpay, ngunit nagtataka siya kung bakit binitawan niya ang kanyang pagbabantay.
Tumanggi siyang sagutin ang tanong niya, at nakilala niya ang estilo ng pakikipaglaban nito. Tinanong siya kung natutunan niya ito kay Aaron. Ibinunyag niya na nakatagpo niya siya sa kanyang paglalakbay, at binanggit niya ang isang manlalakbay na may napakalaking kapangyarihan, na iniisip kong si Faith ang tinutukoy niya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumuon sa kanyang misyon. Kinausap niya si Mugen, sinabi sa kanya na may kumokontrol sa Chimera, at alam ni Mugen na gumagamit ito ng halimaw bilang core nito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay nag-aral ng teknolohiyang galan, na nagsasabing si Rain ay isang matalinong iskolar, at alam ni Faith na ang mga Chimera ay mga artificial na nilalang na ginawa sa Galia, kaya gusto niya itong makilala. Samantala, nakikita natin si Rain sa lab, habang sinasabi sa kanya ng kanyang kasamahan ang tungkol kay Raphael, na sinasabing pinag-aaralan niya ang Philosopher's Stone. Kaya nagpasya siyang tingnan ito, at nalaman natin na binibigyan nito ang may hawak nitong pambihirang kapangyarihan, ngunit ito ay ganap na nangingibabaw sa kanyang katawan. Bumalik tayo kay Faith, habang inaalala niya ang pag-uusap nila ni Mine, kung saan sinabi nito sa kanya ang tungkol sa Domain of E, na nagsasabing hindi niya matatalo ang Divine Dragon hanggang sa maabot niya ito. Nagtataka siya kung paano niya maaabot ang antas na iyon, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ay nakarinig ng alarma, habang sinabi ni Alistair kay Roxy na ang mga halimaw ay papalapit sa lungsod. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan, at sinusugod nila ang mga halimaw, habang pinagmamasdan sila ni Faith mula sa malayo, iniisip na kaya niyang manalo sa labanan. Ngunit nakita niya ang isang malaking halimaw na gumagalaw sa ilalim ng lupa, at papalapit ito sa kanyang hukbo, nagbabantang maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, kaya nagpasya siyang makialam. Nagiging pana si Greed, at ginagamit ni Faith ang kanyang gluttony skill upang palakasin ng arrow, na nagpapahintulot sa kanya na maglunsad ng isang malakas na putok sa malayo. Ang palaso ay tumatagos sa lupa, at tinamaan nito ang halimaw, na pinipilit itong lumabas sa ibabaw. Sinunggaban niya ang halimaw, at ginamit niya ang kanyang identify skill, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga istatistika nito. Napagtanto niya na napakalakas nito, at walang pagkakataon si Roxy laban dito. Tumatawag ito ng acid rain kaya dumpensa siya gamit ang kanyang kalasag, habang ipinaliwanag ni Greed na gumagamit ito ng corrosion magic, pinapayuhan si Faith na mag-ingat, dahil mamamatay siya kapag hinawakan niya ito. Kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahiwagang pana, at nagpaputok siya ng isang malakas na arrow, na nagdulot ng pagsabog. Ngunit nawala ang halimaw, at sinubukan nitong tumakas. Napagtanto niya na nakaligtas ito sa pamamagitan ng paghahati ng katawan nito, at papunta ito kay Roxy, kaya hinabol niya ito, ngunit gumagamit ito ng mas maliliit na kopya para atakehin siya. Ginagamit niya ang kanyang Grand Cross skill, sinisira sila sa isang iglap, habang napagtanto niya na hindi ito kumikilos tulad ng isang normal na halimaw, kaya sa tingin niya ay kinokontrol ito. Tumalon siya sa lupa, sinusubukang hanapin ang core ng halimaw, habang umaakyat siya, naghahanda na ilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang arrow. Tumitaw ang halimaw, at malapit na niyang tapusin ito. Ngunit bago mapunta ang kanyang pag-atake, nakita niya ang mga bala na tumatama sa halimaw. Ang palaso ay nagdudulot ng pagsabog, at isang tinig ang nagsabi sa kanya na kinain niya ang kaluluwa ng halimaw. Ngunit buhay pa ito, kaya nataranta siya, iniisip kung paano ito mabubuhay kung wala ang kaluluwa nito. Nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na nanunood sa kanya, kaya sinugod siya ni Faith, habang nakikita ni Greed ang sandata na ginagamit niya, na kinikilala ito bilang Mortal Sin, si Envy. Ang halimaw ay pumapalibot kay Faith, habang ipinaliwanag ni Greed na tinamaan ito ng magic bullet, na nag-activate ng nakatagong kapangyarihan nito, na nagpapahintulot dito na lumikha ng mga kopya ng kaluluwa nito. Inaatake siya nito, sinusubukang tunawin ang kanyang katawan, ngunit sa halip ay kinain niya ang halimaw, ibinunyag iyon at nakahanap siya ng paraan upang kontrahin ang mahika nitong corrosion. Binaril niya ang lalaki, ngunit pinoprotektahan siya ng isang barrier, habang ipinaliwanag ni Greed na ang mga istatistika ni Faith ay umabot na sa limitasyon, na nagsasabing kakailanganin niyang maabot ang Domain of E para sa higit pang level. Pero no match pa rin siya sa lalaki, kasi nasa ganoong level na siya. Sumulong si Faith, at hinarangan ng lalaki ang kanyang pag-atake, itinulak siya palayo. Ang lalaki ay gumagamit kay Envy upang magpaputok ng magic bullets, at sinubukan ni Faith na harangan ito gamit ang kanyang kalasag, ngunit nararamdaman pa rin niya ang lakas ng pag-atake, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo, habang naghahanda ang lalaki na tapusin siya. Napagtanto niya na kailangan niyang lumakas, at nakipag-bargain siya sa kanyang gluttony skill, na nagsasabing handa siyang gawin ang lahat para masira ang kanyang limitasyon, kaya nakiusap siya kay gluttony na ibigay sa kanya ang kapangyarihang kailangan niya.
Narating niya ang domain of E, at inatake niya ang lalaki, na pinipilit siyang umatras, habang pinapatawag niya ang mga halimaw upang salakayin si Fate. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag makialam, at nagawa niyang tumakbo lagpas dito. Patuloy niyang hinahabol ang lalaki, iniiwasan ang kanyang mga magic bullets, at gumagawa ng smokescreen upang matakpan ang kanyang paningin. Lumilitaw si Fate sa kanyang likuran, sinisira ang kanyang maskara, at inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nakita natin na ito ay si Alistair, ngunit hindi siya nababagabag sa pag-urong, at tumugtog siya ng plota, dahilan upang lumitaw ang Divine Dragon. Papunta ito kay Roxy, kaya nagmadali si Fate na lumapit sa kanya, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Alistair. Samantala, nakikita natin ang hukbo ni Roxy na nakikipaglaban sa mga halimaw, habang lumilitaw ang Divine Dragon. Inutusan ni Mugen ang lahat na umatras, habang papalapit ito kay Roxy, nagpaputok ng isang malakas na energy beam, na nagpapalayo sa lahat. Ngunit pinoprotektahan siya ni Fate gamit ang kanyang kalasag, at ang puwersa ng pag-atake ay nagiging sanhi ng pagkabasag ng kanyang maskara, habang napagtanto niya na hindi na niya maitatago ang kanyang lihim. Nagulat si Roxy nang makita siya, at gulat na gulat siya habang nakatingin sa mga mata nito. Humihingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya, ngunit sinabihan siyang umatras habang umaabala siya ng oras. Pumunta siya upang harapin ang dragon, gamit ang kanyang Grand Cross skill, at nahawakan niya ito sa isang bilangguan. Binaril siya ni Alistair, at nagsimulang maglaban muli ang dalawa, ngunit tila nagpupumiglas si Fate. Sinabi ni Alistair na gumagamit siya ng labis na kapangyarihan sa pagpapanatili ng kanyang skill, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Nabigo si Fate na matamaan, at pinutol ni Alistair ang kanyang braso. Naghahanda si Alistair na tapusin siya, ngunit bigla siyang nasaksak mula sa likuran, habang ipinahayag ni Fate na ginamit niya ang illusion magic, at pinutol niya si Alistair. Ang kanyang gluttony skill ay nag-activate, at bigla niyang nakita ang kanyang sarili na napapalibutan ng puti. Muli niyang nakita ang dalaga mula sa alaala ni Mine, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Luna. Pinasalamatan niya ito sa pagpatay sa kanya, ngunit humihingi ng paumanhin habang nabibitak ang sahig, na nagsasabing hindi na siya makakapit. Napagtanto ni Fate na siya ang pumipigil sa kanyang gluttony na mag-berserk, at binalaan siya nito na kung lalamunin niya ang Divine Dragon, mawawala siya sa kanyang sarili. Ang sahig ay gumuho, ngunit si Fate ay nahuli ni Greed. Nagulat si Fate nang makita siya, ngunit sinabi sa kanya ni Greed na kailangan na nilang umalis. Pinasalamatan niya si Luna para sa kanyang babala, ngunit ipinasya niya ang kanyang sarili na talunin ang dragon. Nakabalik sila sa labas, ngunit nakalaya ang dragon mula sa kanyang skill. Nagtataka si Greed kung ano ang gagawin niya sa isang braso lang, pero bigla siyang hinagis ni Fate. Sinuntok ni Fate ang dragon, at pinutol niya ito. Habang ang dragon ay bumagsak, nagpaputok ito ng enerhiya sa kanya, ngunit pinalakas niya ang kanyang mga estatistika gamit ang kanyang overload skill, pinuputol ang putok, at hinahati ang dragon sa kalahati. Bumagsak ang dragon sa lupa, at nilalamon ng gluttony ni Fate ang kaluluwa. Nakakaramdam siya ng matinding sakit, at malapit na siyang mag-berserk, ngunit isinakripisyo niya ang lahat ng kanyang mga estatistika upang i-unlock ang panghuling anyo ni Greed, upang maiwasan ang kanyang sarili na magdulot ng pinsala. Lumilitaw si Mine, na binabanggit na hinayaan niyang kainin siya ng kanyang skill, at hiniling sa kanya ni Fate na tapusin siya. Naghahanda siyang tuparin ang kanilang pangako, ngunit bigla siyang iniligtas ni Roxy. Sinabi niya sa kanya na huwag tumingin sa kanya, ngunit siya ay umiiyak para sa kanya, sinasabing wala siyang pakialam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya, at na gusto niya siya para sa kung sino siya, na sinasabi sa kanya na huwag mamatay. Kakaibang naramdaman niya ang kanyang gluttony na huminahon, at sinabihan siya ni Roxy na bumalik sa kanya. Nakahinga siya nang maluwag na tinanggap siya nito matapos malaman ang katotohanan, at bumagsak ito sa kandungan niya. Nang magising si Fate, natagpuan niya ang kanyang sarili sa lungsod. Binisita siya nina Ares at Mine, na nagsasabi sa kanya na isang buong linggo siyang tulog. Iniabot ni Ares si Greed, at napapansin ni Fate kung gaano siya kadumi. Binanggit ni Ares kung paano nakalimutan ni Mine na ibalik si Greed, ngunit sinabi niyang abala siya sa pakikipaglaban kay Envy, na inihayag na may kapangyarihan itong kontrolin ang isip, at na si Alistair ay minamanipula. Nagtataka si Fate kung ano ang ginawa niya kay Envy dahil hindi ito masisira, at ibinunyag ni Mine na itinapon niya lang ito. Sinabi ni Ares na dahil ang eksperimento ng Crowned Human gamit si Roxy ay isang pagkabigo, kakailanganin nila ang kanyang tulong sa hinaharap, at si Fate ay sumang-ayon sa kondisyon na ipinangako niyang iiwan si Roxy ng mag-isa.
Sinabi sa kanya ni Ares na dapat silang umalis bago makabalik si Roxy, sinabing delikado para sa kanya na makita siya, dahil tila ang marinig lamang ang kanyang pangalan ay nagiging hindi matatag ang kanyang gluttony. Nakita natin si Roxy na bumisita sa kanya, ngunit wala na siya, at nakahanap siya ng isang tala mula sa kanya. Ipinaliwanag niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang skill, na nangangakong babalikan siya balang araw, at iniisip niya kung paano siya palaging nakakuha ng lakas ng loob mula sa kanya. Makikita ang flashback noong una silang nagkita. Sa una ay natatakot sa kanya si Faith, iniisip na lahat ng mga Holy Knight ay mga bully, at napagtanto niya kung paano sila nakikita ng mga tao. Nahihiya siya at humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit ang kanyang tiyan ay kumakulam, kaya't binibigyan niya siya ng kanyang pagkain. Natutuwa siyang nakilala niya ang isang mabait na Holy Knight, at nagawa niyang ipagmalaki ang kanyang sarili. Iniisip niya kung kailan sila muling magkikita, at nangako siyang lalakas para maprotektahan niya ito. Nakita natin si Faith na gumagamit ng bagong staff form ni Greed, at naibalik niya ang kanyang braso. Magkahiwalay ang landas nina Ares at Mine, at nagsimula si Faith kasama si Greed para humanap ng paraan para kontrolin ang kanyang gluttony. Pero dyan nagtatapos ang video na ito, tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel, salamat sa panunood, at magkikita pa tayo sa susunod.